I read news. This is Attorney Harold Respicio and this is the Respi Show. Kung taga-distrito ka ng Isabela, para sa iyo to. Sa mga taga Reyna Mercedes, Nagilian, Gamu, Benito Soliven, San Mariano at Palanan, hatid sa inyo ng Harold Respicio for Congress Movement. Ngayon, pag-uusapan natin ng ano ba talaga ang exclusive economic zone, and meron daw uminom sa Senate virtual hearing. And si Lenny nakatanggap ng worth 100K na grocery na hindi pa bayad at siyang pinagpapabayad. So yan yung news natin for today, and after that, we'll read the comments. So our first part, ano ba talaga yung exclusive economic zone? 'Di ba may latest issue na yung Ayungin Shoal daw may pupunta doon na bangkang Pilipino para mag-deliver ng supplies ng mga sundalo na nakadeploy doon para magbantay at hindi pa kawalan yung Ayungin Shoal, winotterbombed ng China. Pero tanungin natin, Attorney Respi, ano ba talaga yung claim natin sa Ayungin Shoal? Alright, ito ang claim natin. Balik tayo sa UNCLOS, United Nations, I think, Convention on the Law of the Sea. Yun yung nagde-define ng teritorya natin sa dagat. 'Di ba may teritorya tayo sa lupa? Madali lang 'yon kasi alam natin yung limits ng Philippines eh. Alam natin na historically itong part na to ay atin, kasama yung Batanes hanggang sa baba. So walang problema doon. So ang hindi natin malaman usually is ano yung extent ng karapatan natin sa dagat. Okay. So tatlong phase 'yan. Merong territorial sea, may tawag dun? Contingency zone ba yun? Contingent zone. Search natin. Territorial sea, contiguous zone, and then may exclusive economic zone. Yung territorial sea ay 12 miles. Territorial sea, 12 miles. 12 miles mula sa edge ng bansa. Halimbawa sa Philippines, kasing ganun eh, contiguous, ibig sabihin may pa-curve yung mga coast natin. So mag-measure ka ng 12 nautical miles doon, yun yung territorial sea. Attorney Respi, bakit 12 nautical miles? Bakit hindi 13? Bakit hindi 11? Kasi nung unang panahon, yun yung extent na kayang abutin ng land cannon. Merong malaking cannon sa land, kapag papuputukin mo yun, usually yung range nun hanggang 12 nautical miles. So, ibig sabihin, lahat ng within 12 nautical miles, kaya niyang patayin. Kaya, yun yung teritorya niya. Since kaya mong kontrolin yung part na yun ng sea, kaya mong patayin, kaya mong huliin, yun yung itinalagang teritorya ng part ng lupain mo. Kaya, traditionally, culturally, ginawa nating 12 nautical miles, yun yung part ng territorial sea. Anong included sa territorial sea? Ang included sa territorial sea ay yung karapatan natin na katulad din ng karapatan natin sa lupa. Ano yung mga karapatan natin sa lupa? Kapag may nakamit na crime sa within territorial sea, sakop yun ng jurisdiction ng Pilipinas. Kapag gusto mong mag-enforce ng writ, gusto mong humuli ng tao, yung mga pulis gusto nilang humuli ng tao, sakop yun ng territorial sea ng Pilipinas. So kapag merong nagpatayan within 12 nautical miles ng Philippines, ng coastal part ng Philippines, pasok siya sa territorial sea. So pretty much lahat ng pwede mong gawin sa lupa, pwede mong gawin sa territorial sea. So anong susunod sa territorial sea? Contiguous zone. Yung contiguous zone, I think 24 miles yun. Contiguous zone, 24 miles. Alright, yung contiguous zone, yun yung next na level. So, up to 12 miles, nautical miles, territorial sea. Next one is contiguous zone. So, anong pwede mong gawin sa contiguous zone? Usually, yun yung mga customs laws. Yun yung mga sanitary laws. So, ano ba yung mga yun? Yung customs laws, ang ibig sabihin lang, kapag mag-i-import ka sa Philippines, pwede mo na silang i-inspect doon pa lang, kahit wala pa lang siya sa 12 nautical miles, wala pa siya sa territorial sea, pwede mo na kaagad siyang i-inspect yung barko na yon at pwede ka nang maningil kaagad ng custom and tariff.
Ang customs and tariff, isa lang ang ibig sabihin yan. Parang tax lang yan na pwede mong singilin. Ano naman yung sanitary na pwede mong gawin within contiguous zone? Pwede kang mag-inspect ng laman niya, kung basura man yung laman niya, or kung nagkakalat ba siya, magdadala ba siya ng kalat within the Philippines, or hindi or baka ipopollute niya lang yung waters. Pwede mo nang mag-implement ng ganong mga enforcements within 24 nautical miles sa Philippines. So yun yung contiguous zone. Pero hindi siya pasok sa territorial sea. In other words, between 12 miles up to 24 miles, hindi ka pwedeng mag-enforce ng RIC. Hindi ka pwedeng, yung mga pulis natin, hindi ka pwedeng enforce ng RIC. Hindi ka part ng jurisdiction ng Philippines. And kapag may crime ka na na-commit doon, hindi siya pasok sa jurisdiction ng Philippines kasi crime is in essence territorial. Kapag hindi na-commit sa Philippines, hindi pwedeng mag-take ng jurisdiction dito sa Philippines. Anong next sa contiguous zone? Ang next is yung exclusive economic zone. Yun naman ay hanggang 200 nautical miles mula sa coastal part ng bansa, mula sa coast ng bansa. So anong included sa economic zone, exclusive economic zone? Ang included diyan lahat ng dagat. Lahat ng dagat up to 200. So lahat ng dagat up to 200. So kasama na yan yung isda, yung surface, plus yung continental shelf. So kahit mas malayo pa siya sa 12 nautical miles, sa 200 nautical miles, pwede mong i-exploit yung continental shelf na yon. Halimbawa, mag-drill ka ng oil. So, pwede kang mag-drill ng oil, pwede kang mangisda, at pwede kang mag-set up yung mga lumulutang na things. Halimbawa, yung renewable energy na wind power. So, pwede kang mag-set up doon sa surface niya. So, yun yung exclusive economic zone. Pero again, hindi siya contiguous zone, hindi siya territorial sea. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-inspect ng barko para mag-enforce ng customs and tariff habang nandun sila. Hindi ka pwedeng maningil ng tax habang nandun pa lang sila. Hindi mo pwedeng inspect yung barko nila para tignan mo kung malinis yung laman. And lahat ng crime na na-commit dun sa exclusive economic zone ay hindi rin pwedeng i-prosecute sa Philippines. So exclusive, ibig sabihin, exclusive, tayo lang ang pwedeng makagamit ng mga resources na nasa exclusive economic zone kasama na yung extended continental shelf. So tayo lang dapat. Ngayon, kiniklaim ng China yon kasi meron daw silang 9-dash line eh. Yung method nila ng pagdetermine ng teritoryo sa dagat ay hindi nasasang-ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Hindi asang-ayon sa UNCLOS. Meron silang kanya. Meron silang sariling pamantayan kung ano daw ang sa kanila. So pretty much sinasabi lang nila, kung sinabi kong akin to, akin to. Although nakapirma sila sa UNCLOS, ayaw nila yon. Tinatanggi nila yon at sabi nila, amin ito, 9-dash line. And ayon sa 9-dash line, amin yung Ayungin Shoal. Sabi nila, okay, bahala kayo. Pero Ayungin Shoal natin is part siya ng exclusive economic zone. Hindi siya part ng contiguous zone, hindi siya part ng territorial sea. So ano ang pwede nating gawin sa Ayungin Shoal? Ang pwede nating gawin sa Ayungin Shoal ay mangisda, maglagay ng facilities on the surface, and i-exploit yung continental shelf kahit lagpas siya ng 200 nautical miles lagpas ng coast ng Pilipinas. So may exclusive economic rights tayo doon sa Ayungin Shoal. So Attorney Respi, paano ba sinusukat yung nautical miles? So sinusukat mo yan mula sa coast. So alin ba ang coast? Kasi kung makikita mo yung Ayungin Shoal, may mga bato din doon eh. And meron ding mga rock formation sa ibang part ng Philippines. So doon kasama ba yun ng shoal, ng land territory for the purpose of measuring yung 12 nautical miles, 24 and 200? Hindi. Dapat yung land ay livable, can sustain economic life. So kapag tumira ka doon, kaya mong mabuhay. So yung 12 miles na territorial sea, contiguous zone, tsaka economic zone, sinusukat lang yan doon sa lupa on which merong kaya nilang mag-support ng economic life. Kaya yung mga bato na formation dyan sa labas ng kaliwa ng Pilipinas, hindi mo susukatin doon yung contiguous zone, hindi mo susukatin doon yung territorial sea, hindi mo susukatin doon yung exclusive economic zone. Kaya yung Ayungin Shoal,
titignan mo, bakit? May bato naman to ah. Bakit? Parang part naman to ng Philippines ah. Bakit sinabi lang siya na exclusive economic zone? Kasi nga, hindi niya kayang mag-sustain ng independent economic life doon sa part na yun. Kaya exclusive economic zone lang siya. Hindi siya part ng teritoryo ng Pilipinas as in lupa and territorial sea. Ngayon, ang interesting question na ngayon na pwedeng mangyari ay yung China kasi meron silang in-start, di ba? Yung makikita ninyo dyan sa bandang kaliwang West Philippine Sea, yung hindi naman island, ginawa nilang island, di ba? Nag-reclaim sila, naglagay sila ng maraming sand. Ang ganda pa ng sand, white sand. Tapos naglagay sila ng runway. Tapos mukha atang military detachment yon. So, ang question is, parang pasok ba sa claim nila yon as part ng China? Kahit part yun dati ng exclusive economic zone natin? Hindi ko alam. Medyo complicated yung question na yon. Kung nag-iimbento ka ng island out of nowhere and yung island na yon is before under UNCLOS, exclusive economic zone lang siya ng isang bansa. O, di ba? Ang ganda ng question. Alright. So, yun yung lesson natin about exclusive economic zone for today. Proceed tayo sa mga headlines. Meron daw na huling nagiinom ng alcohol habang may session yung Congress. So yung Congress, di ba may session yan, tapos parang classroom. Yung mga iba na staff, virtual lang sila. Online lang sila, sa Zoom siguro sila nagpa-participate. Tapos yung isang participant doon nahuli, umiinom siya ng alak. And then grabe siyang pinagalitan. And isa-sanction daw ata siya, didisiplinahan daw ata siya. Okay, fine, disiplinahan mo, pero dito nga sa office okay lang sa amin uminom eh. Nakita niyo itong Jack Daniels na to? Okay lang uminom habang nagtatrabaho. Itong mga taong to nagtatrabaho. Pag may client, kung gusto niyo uminom, painumin din namin. Okay lang, relax lang kasi alam naman namin na disiplinado kami. Kaya namin magtrabaho. At nung unang panahon, di ba, nakikita ninyo nung wala pang aircon, yung mga lumang office, yung mga 1950s, grabe sila mag-yosi, di ba? And then meron parati silang whiskey na nakalagay sa office nila and ready kang uminom. So, ibig sabihin, nagbago lang yung paningin natin about sa pag-iinom ng alak sa loob ng office. Pero noong unang panahon, okay lang uminom ng alak. Dito sa office ngayon, pwede pa rin kami uminom ng alak. And yun nga noon nga pati sa school dati, nung nag-aaral ako ng college, maraming pumapasok ng lasing. Matataas naman ng grade nila kapag sa school. So, hindi ko alam. So, para sa akin, okay lang kung mabait yung boss, kung nakita niyang umiinom, kung cool lang siya. Wala siyang pakialam. Ako, wala rin akong pakialam eh. Pero kung minsan masyado silang stricto, hindi ko alam kung tama naman na ganun sila kagrabe maging stricto at ipapahiya nilang tao. Especially nakikita sa buong Pilipinas yun. I don't know. Kung warranted ba? Parang kung minsan kapag binabasa ko medyo OA, pwedeng chill ka lang. Chill ka lang konti. Siguro pagbigyan mo, pagalitan mo ng konti, pero huwag mo masyadong ipahiya na parang masisira na yung buong karir niya. Kasi kung minsan matataas masyado, akala mo parang mga strictong teacher itong mga senator natin tsaka mga government agencies. Grabe. Grabe mag-react. And, ayun. Alright, next headline. Si Lenny daw, may nag-prank sa kanya. Feeling ko BBM supporter ito. May dumating na groceries sa bahay niya. And cash on delivery, hindi pa bayad. So, ina-expect na babayaran niya yung cash. Akala nang nag-deliver, akala ng grocery store siguro, siya ang nag-order, tapos cash on delivery. Kaso nga lang, hindi pa bayad. Hindi daw siyang nag-order. So, pinabalik niya na lang at binigyan niya ata ng konting tip. Sabi ng spokesperson niya, pakulo daw to ng kampo ni BBM. I think pakulo ito ng mga supporters ni BBM. So, tinatroll si Lenny. Nakakatawa nga naman yung troll. Okay lang, chill lang. Kung trinol kang ganun, okay, fine. Ako lang, kahit trinol ako ng ganun, okay lang. Ibig sabihin, maganda yung sense of humor kung sino man gumawa sa akin nun. Nakakatawa eh. Tama ba na nag-take offense si Lenny? And ganun yung response ng spokesperson niya. Ayos lang, chill lang, okay lang. Kung yun ang gusto nilang sabihin. Pero kaso nga lang, hindi yun yung optimal na response kung gusto mong i-maintain na gawing lighthearted lang yung exchange. So kung lighthearted yung pag-approach sa'yo, kung maganda yung balik mo, smarte ka, yung smarte yung balik mo, okay lang, chill lang. At least matutuwa yung tao. Doon nasusukat kung gaano ka kagaling mag-banter, gaano ka kawiti,
and indication din yun ng intelligence mo, malay mo marami siyang capture na hearts. Pero sayang yung opportunity na yun. Hindi ganun yung response na ginawa nila. Dito sa TikTok, maraming mga nagbabash din sa akin dito. So, rina-replyan ko kung minsan, kung kaya kong replyan. And natatawa sila sa reply ko kasi sabi nila, nicely played bro, nicely played. Kasi, doon makikita eh. Sayang na opportunity yun kay Lenny. Ito ang mapapansin ko kay Lenny kasi versus sa mga supporters ni Lenny and supporters ni BBM. Sa mga supporters ni BBM, chill lang sila eh. Hindi sila masyadong ma-argue, relax lang sila. Basta sasabihin nila BBM, tapos okay na. And then somehow you can feel na pagdating sa discourse nila, parang mas superior sila by the fact na sobrang relax lang sila and parang confident sila. Pero on the side, and then dun din nagre-reflect din yung attitude ni BBM doon. Chill lang din siya, hindi siya masyadong nagre-respond. And I don't know, I don't think na nade-diminish yung credibility ni Marcos dahil sa ganong istansya. Quite the contrary. On the contrary, I think na the more you keep silent and show that you're not affected by something, and yung minimal response mo shows actually yung resolve mo, yung security mo sa sarili mo, and yung confidence mo. But I don't know. And ganon din yung fans nila eh. Pagdating sa mga supporters ni Lenny, pag titignan mo sa commentary, maraming mga kumbaga talaga grabe mag-argument eh. Grabe mag-argument. And yung mga supporters ni Marcos, puro troll lang, nagto-troll lang sila. Hindi ko alam kung sinong naniniwala sa argument on that side. Pero sa totoong buhay kasi kung minsan, pag may nakikita kang nag-aaway, dalawang bata, yung bata na grabe mag-argue and sobrang seryoso, mukhang talo siya sa argument versus sa bata na tahimik lang and tumatawa lang siya and then tinatroll na lang yung bata na yun. Kung minsan, actually most of the time ganun eh. Even kapag kaaway ko yung kapatid ko, grabe siya magbunga nga. Ako, chill lang ako. And mukhang nananalo ako sa argument most of the time. And psychologically, I think proven yan eh. Sa mga bata, sabi nila, huwag kang makipag-argue sa anak mo. Kasi once nag-argue ka sa anak mo, you appear weak. Kasi mukhang yung strength ng order mo is dependent upon the merits ng argument mo, ng logic mo. So nagpapakita ka ng opening. And iisipin ng bata, once na matigbag niya yung logic mo, kaya ka na kaagad kontrahin. So ayaw mo yon. So sabi nila kapag pagalitan mo yung bata, diretso ka na. Diretso sa kung ano ang utos mo, diretso ka na agad sa palo. Huwag mo na masyadong i-explain. Kasi kapag ganon, yung strength mo is coming from your authority alone. By the fact na nag-e-exist ka, hindi mo kailangang i-explain, nandyan ka authority, para kang Diyos. Mas matatakot sa iyo yung bata. I think yun yung mga non-verbal na aspects ng kahit na anong discourse na nagde-determine ng outcome. So I think ganun yung explanation, kaya predominantly parang mas popular si BBM ngayon eh. Despite the fact na most ng kanilang discourse online is just trolling, which is entertaining. And on the face ng part ni Lenny sa online na puro arguments and nag-a-appear silang logical. But I don't know how all of this will turn out in the future pagdating ng botohan. And gusto ko lang mag-comment about sa nakita ko na arguments parati kay Lenny and sa mga ibang candidates versus kay BBM. Kay Lenny, ang nakalagay parati doon, gagastos ako ng 6 billion pang ayuda, yung mga tipong gano'n. Gagastos ako ng 2 billion para ipamigay sa mahihirap in one form of another. Gagastos ako ng ganito para sa ganitong project. And then nakalagay sa argument nila si BBM, blanco. walang sinasabi. And wala daw siyang proyekto. And sabi nila dahil walang masabi si BBM tamad daw siya. And dahil may masabi si Lenny, masipag daw siya. Therefore, superior daw si Lenny kay BBM. Tama ba ito? Sa paningin ko, tingnan nyo itong istorya na to. Kailan sa tingin nyo yung pinaka mabilis yung economic progression ng civilization natin? Meaning, mula sa mahirap, kailan pinaka mabilis yumaman ang tao? Nangyari yan 200 years ago sa part ng Wild West ng Amerika, pioneering days.
Noong unang panahon kasi yung mga Europe nagpunta sa New World, nagland muna sila sa New York, so nag-improve ng nauna yung East America. But then merong mas malaking territory sa may bandang kaliwa ng American continent. And nagkaroon yung pioneering days na sinasabi. So pupunta ka doon and magfa-found ka ng lupa. And marami sa kanila wala pang gobyerno. And doon nakita yung pinakamabilis na progression ng economic situation ng tao. So pumunta doon yung mga tao, walang gobyerno, bahala silang mag-educate ng sarili nila, bahala silang mag-till ng land nila, bahala silang mag-organize ng local government nila, bahala silang gumawa ng law enforcement nila. As in, bahala sila. Pero ang bilis nilang yumaman kasi libre sila. Ngayon, sa tingin ninyo, yung pamimigay ba ng gobyerno ng pera sa atin na ikayayaman natin? Porket nagbigay ba ang isang politiko sa atin ng maraming pera, ikayayaman natin? Siguro hindi tayo magugutom ng isang araw, 2 araw kasi may ayuda siyang 2,000 pesos. Pero in the long run, meron bang effect sa atin yun? Wala. Ang tanging tinuturo niya lang sa atin ay maging depende sa government. And para i-perpetuate yung systemic culture na ang role ng government ay mamigay sa atin ng pera at tayo ay magdepende sa government. Pero anong kapalit nun? Ang kapalit nun ay lahat ng power ay binibigay natin sa government. And then, sila naman, in exchange, feeling nila sila na yung pinaka-powerful, kaya na nilang i-regulate lahat ng aspeto ng buhay natin. So kapalit nun, kapalit ng pamimigay nila ng pera sa atin, ay yung mga serbisyong ginagawa nila kunwari para i-regulate lahat ng aspeto ng buhay natin. So halimbawa, bibigyan ka daw ng libreng, halimbawa, pag-aaral, pero i-regulate ka naman yung education system mo. Bibigyan ng ayuda yung mga business, pero for most of the time, mayroong regulation kung anong business ang pwede mong pasukin. So, i-compare natin yan sa nangyari ng pioneering age 200 years ago sa Amerika. Meron bang regulation ng education at that time? Wala. Malaya sila. The most na meron sila is parang meron atang libro, parang isang libro lang na manual kung paano mabuhay in general. So, parang paano magluto, paano magpastol ata, paano magtanim, yung mga tipong gano'n lang, paano mag-hunt, yung mga basic skills lang, and then basic reading and writing. And pretty much bahala na silang i-develop yung sarili nila. Kasi yung business naman intuitive naman yan, hindi natututunan yan anywhere So matuturuan sila ng basic arithmetic, basic reading and writing, and bahala na. And yung obligation na magturo sa kanila ay wala sa public schools, wala sa government, kundi nasa magulang nila. So isipin mo, walang regulation, walang nagdidikta kung gaano ka katagal mag-aral, kung gaano ka kagaling, kung ano yung method ng pag-aaral mo, and gaano ka katagal mag-aral, and ano dapat yung mga kursong kunin mo para makapagtrabaho ka. Imagine yun. Imagine. So bahala ka matuto, and bahala na lang yung market ang titingin kung magaling ka ba talaga o hindi. Kasi kung magaling ka, i-hire ka ng employer or makikipag-deal sa'yo yung isang businessman. Kung hindi ka magaling, edi wala. So babalik ka ulit sa study table mo at mag-aaral ka. Whereas, sandali ha. Whereas ngayon kapag nag-aaral ka, kailangan diktado kung gaano ka katagal mag-aral hanggang college. Imagine mo, you spend 1/3 of your life studying, kung minsan for nothing pa. Kasi sobrang inefficient ng education system natin. Hindi ka marunong magbasa ng maayos, hindi ka marunong magsulat ng maayos, at hindi ka employable sa modern economy natin. Hindi ka pwedeng tumawag sa... Sandali lang merong importanteng tawag. Patricia, please. Pwede mag-login ka sa Messenger and tawagin mo tawagan mo tong tao na to kasi tumatawag siya. Importante lang daw. Okay. So ganon. So kokontrolin nila yung education mo. So at yun ang kapalit. Binigyan natin masyado ng
malaking power ang government para kontrolin much of our lives. And ngayon, feeling natin sila na yung Diyos natin na nanghihingi pa tayo sa kanila ng pera. Whereas, nung panahon, 200 years ago, in which pinakamataas, pinakamabilis yung rate ng economic development, ay sobrang minimal lang yung government at wala siyang pakialam sa taong bayan. Kasi malayo yung taong bayan na i-improve niya yung sarili niya. Hindi siya nanghihingi ng ayuda. So anong mas gusto mo? Tumira sa panahon na mabilis yung economic development? O tumira sa panahon ngayon na meron ngang ayuda na bubuhayin ka ng 3 araw pero lahat ng aspeto ng buhay mo ay kokontrolin ng gobyerno. So yun. So mag-isip kayo mabuti kapag makikita kayo ng every time na magsabi sa inyo yung mga politiko na meron silang pangakong ganito, i-regulate niya yung ganito, bibigyan kayo ng maraming pera ng ganito, isipin mo muna nakabubuti ba sa akin yan o hindi. Or mas gugustuhin ko na lang na you leave me alone. You just leave me alone. Mas maganda, di ba? Kaya kung titingnan mo, kung i-analyze mo yung parating sinasabi na wala daw ginagawa si BBM and mas maraming ginagawa si Lenny, under that analysis, sa kunento ko lang sa inyo, yung government na walang ginagawa is mas prosperous yung mga tao, baka mas may merit. Mas may merit yung part na na walang ginagawa si BBM ay mas okay. Saan? Sino dyan? Ito. Sige, pindutin mo, sir. Tawagan mo. Okay. Kausapin. So yun ang mangyayari. Alright? Ay, nako. Sana tayo. Basta na nga lang tayo ng comments. Medyo Oy. Basahin natin to. Oy, si Ate Roda pala, parati daw nanonood. Roda, siya yung parati naming kaibigan dati nung bata ako sa Ilocos, Bantay, na nag-alaga sa lola ko on the mother's side. Ate Roda, how are you? Nag-text siya sa akin kayo ng umaga, batiin ko nga siya. Kumusta na kaya siya? Taga San Mariano siya, in taga District 2. I wonder kung sino yung iboboto niya. Especially yung isa sa mga tumatakbo din ay taga San Mariano. Nung bata ako, pumunta na rin ako sa bahay nila. Rural area. Nice place. Alright. Renato Castro, gwapo na gwapo pa, utak. Maraming salamat po sa makabuluhang impormasyon. More power po and God bless po. Nice. Nice one, Renato. Tingnan natin. Basha, hello po, attorney. Hi, girl. Hi, attorney, watching here. Ito. Si Pam Lagumbayan. Pam Lagumbayan, I don't think so. Sila rin yung gumagawa niyan para may bago sa kanila. Gimmick lang nila yan. BBM supporters, di pagtiyatagaan yan. Peke daw na nagpadala daw sa sarili si Lenny para may mapag-usapan about sa kanya. Talaga. Siguro, pwede, posible. Actually, sinabihan ako ng girlfriend ko kagabi and nagpo-post kami ng marami dito sa Facebook tsaka sa TikTok. Sabi niya, alam mo, pagkakamalahan ka talagang supporter ni BBM kasi puro BBM yung pinopost mo dyan sa internet. Sabi ko, well, magpo-post ako about kay Lenny kung bigyan mo ako ng news about kay Lenny. Sabi ko, pengi ng news. Sabi ko, magpo-post ako about sa kanya. Gagawa ko ng commentary about sa kanya. And nakita ko tong post na to, sabi ko, okay, yan lang yung nahanap, yan yung sinend ng kasama ko na nahanap niya sa internet na something about kay Lenny. Gusto mo bang mag-comment ako dyan? Dito sa 100K. Have a nice day, attorney, from Ed Sabad. Ito. Watching from Saudi. Proud. Kailian here. Attorney Respicio. Reyna Mercedes. Laurelin Labrador. Abon. Taga ano ka nga tanga barangay? Taga Napako Grande Aket. Watching Europe. Eds Abad. Nice. Wow. Dami ninyo Watching here in Jordan. Proud Ilocano. Yay. Hello mga Gamuenyos. Uy, bumaboto ba kayo dyan? Galing sa ibang bansa? Si kuya ko kasi nasa ibang bansa, hindi daw siya boboto, hindi daw siya nag-register puro taga-district 2 pa man din kayo.
Regor Iliwaj, kailangan na sa Kongreso at Senado ang mga bagong kaisipan. Alisin na mga luma na ang punteriya ay kita. Bago si Robin P, pero big no pa din sa kanya. Bago si Robin P. Sino yan si Robin Padilla? Tatakbo ba siya? Pero big no pa din sa kanya. Okay. Maganda sana kung may mga ganitong discussion tayo sa media or anything at all na medyo may historical context and then may intellectual effort na konti. Intellectual effort and alam mo yun, kung minsan kasi kapag nagsasalita sila, halata naman kahit alam kong matalino sila sa likod and alam may historical context yung sinasabi nila and matalino sila, kung minsan kasi inuuna nila na i-package muna yung sabihin nila para maging soundbite at madaling maintindihan ng tao kunwari. Kasi ginagawa nilang bobo yung tao Feeling nila akala nila hindi nakakaintindi yung tao kaya ginagawa nilang masyadong simple yung sinasabi nila at alam mo yun, nagpa-pander lang sila. Ang ibig sabihin ng pander is sinasabi lang nila yung akala nilang gustong marinig ng tao. Pero sa totoo lang, ang gustong marinig ng tao ay katalinuhan mula sa kanila at bagong insight and magandang explanation. Eugene Al. Wow, haba. Okay, but this is nice. Wow, ang haba talaga. Ang Pilipinas ay napakaganda ng posisyon sa mapa maging sa pandaigdigan na komersyo or militarization. Nakita ng mga insikyon at grab nila agad opportunity. Oh my gosh, ang haba. So, siguro yun yung message niya, grab nila kaagad yung opportunity, kaya grinab nila yung part ng Philippines. Sa totoo lang, yes. Maganda yung economic, yung strategic location ng Philippines. Kung ganun lang tayo ka-diligent economically katulad ng mga Taiwan, di ba, nasa taas natin. And Singapore nasa baba. And then Japan, halos pareho lang. Dito lang din sa may bandang north natin. Kung ganun tayo kasipag, katulad nila. Pero hindi ko alam bakit hindi tayo ganun. Maganda, pati din dito sa right side, sa bandang Palanan, matagal nang may pinopropose na port dyan sa bandar yan. Kapag maging totoo yon, magkaroon ng economic zone dyan sa part ng Palanan. Laking pera yan. Actually, malaking pera for Philippines in general. Kasi magkakaroon na ng maraming businesses and planta sa may bandang Isabela. Kasi doon yung unang entrada at exit ng mga barko. And yung pinakamalaking market kasi ng global trade dito sa Amerika. And lahat ng puwapasok na product galing sa Asia na papuntang Amerika ay dumadaan dito sa Pacific Ocean, papuntang West America, sa California. Isipin ninyo kung hindi na sila dadaan ng Taiwan tapos iikot sa Manila, iikot sa Subic, tapos pupunta sa ilalim, sa Singapore, pupunta sa Hong Kong, and then pupunta sa Japan, and then pupunta sa South Asia. Yung unang tirada nila, yung unang stopover nila, hindi pa masyadong malamig. Dito kaagad sa Palanan, sa east ng Philippines. I think viable na yan Viable na yan kasi may mga, nung bata pa ako, gusto na nilang i-start yan na may port. May mga suggestions na may port. But, hindi ko alam kung bakit hindi pa nag-iumpisa. Maganda sana. Pinapangako ko sa inyo kapag nag-open as port dyan sa may bandang Palanan ng Isabela, magiging as prosperous ng Manila ang Isabela na magkakaroon ng maraming trabaho. Manufacturing and call centers and yung education sasama na rin. And in general, anything economic, sasama na lahat dyan basta nagkaroon ng maraming trade dyan sa bandang riyan ng Pilipinas. Baka magkaroon pa tayo ng economic center katulad ng Cebu and Davao kapag na-open yung port dyan. So Basha, follow kita sa TikTok, attorney. Gustong gusto ko po kayo mag-explain. Clear na clear po talaga. Watching from Pampanga. Yay! Yung best friend ko nung college, taga San Fernando, Pampanga. Regner, nanonood ka ba? Regner. Hi, attorney, watching from Taiwan. Bakit taga ibang bansa kayo lahat? Wala bang taga Isabela dyan? Hi, attorney, watching from Muscat. Saan yung Muscat? M-U-S-C-A-T. Attorney, ano po latest sa petition ni Bongbong Marcos? I think nag-file sila ng motion for extension. Wait, si Jake Asirit gustong sumama. Kaibigan doon ni Jervil Nag-file sila ng motion extension to file an answer
Kasi hindi sila nakasagot within the prescribed time sa petition eh. So nag-move sila na mag-extend na sumagot. So wala pa tayong alam about sa counter arguments nila. Pero so far, ang naririnig pa lang natin is yung arguments ng kalaban. Kalaban ni Bongbong Marcos. Yung nakasulat sa petition. Okay? Tingnan natin. Alam nyo ba kung ano yung argument sa petition? Yung argument nila is moral turpitude daw na hindi siya nag-file ng tax returns. Pero hindi moral turpitude yun. Yung Supreme Court na rin ang nagsabi na hindi moral turpitude kapag galing sa tax code yung violation. Pero yung isa na malakas na argument nila na sa tingin ko ay yung provision sa tax code na bagong linabas noong 1986 na all violations in this code shall carry with it the accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office. And may violation si Marcos noong 1985, hindi siya nag-file for 1985 ng tax return. So since omission yon, ibig sabihin nag-violate siya noong April 1986. Naging effective yung batas ng January 1986. So pasok siya doon. And nung na-convict siya sa CA for not filing for 1985 tax return, kahit hindi sinabi doon na may perpetual disqualification as accessory penalty, implied na kasama doon yun. So hindi ko alam, yun yung pinakamataas na argument nila. So far wala pa akong inspiration para isipin kung ano yung magandang counter doon. Pero on its face, maganda yung argument. Tingnan natin kung anong mangyayari in the long run sa petition na yan. Pero I think more than legal arguments, maraming pwedeng mangyayari kasi kapag kahit mangyari kasi gusto ba talagang i-take ng COMELEC and Supreme Court yung political risk na i-disqualify ang isang tao para lamang kung mukhang siya yung number 1 na popular sa bansa natin. Malamang ayaw nilang gawin yun kaya ayaw nilang magkagulo. Baka i-delay na lang nila yung case para yung case matapos pagkatapos na ng proclamation as president. Maraming mga case for disqualification for cancellation of COC na hindi natatapos before election and proclamation at natatapos na lang siya after ng proclamation. And many of them gets binabasura na lang kasi nga tapos na and na-proclaim na siya. Sabi ng Supreme Court, hindi mo naman yan i-proclaim kung sa tingin mo invalid yung petition for yung COC niya, yung mga tipong ganun. So pwedeng i-adapt nila yung approach na yan. And besides that, since magkakampi na si BBM at saka si Sara, in the worst case scenario, ipapardon ni Duterte si BBM para lahat ng effect ng conviction niya ma-erase na. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng ma-disqualify. So, kumbaga, yung issue ng petition for disqualification ni Marcos, pili ko hindi na masyadong concern yan. Hindi na real concern yan on the part of Marcos. Pero sa discourse natin sa online, marami pa rin curious at maraming gustong pag-usapan yun. Although yan, ayos pa rin siyang pag-usapan, maganda pa rin siya. Interesting yung mga legal arguments. Ano po masasabi mo na ban si BBM sa US? Ano po ang epekto nun pag nanalo siya? Okay. Prerogative ng United States na iban kung sino mang tao sa bansa nila. Karapatan nilang i-exclude ang kahit na sinong tao na gustong pumasok sa bansa nila kung hindi nila citizen, ha? Pero kapag refugee yan, ito lang yung isang exception. Kapag refugee or nag-a-ask ng asylum or asylee. Actually, yung refugee na word tsaka asylee na word, asylum tsaka refugee, pareho lang ang ibig sabihin nun. Yung pumupunta ka sa bansa nila by reason of political persecution sa bansang pinanggalingan mo. Kaya maraming nagpupunta doon na North Koreans kasi may persecution sa North Korea. Sa China, dahil may persecution yung communist regime doon, kung medyo interesting na tao ka doon. And sa Philippines, kapag galing ka sa mga war zone areas, pupunta ka sa United States, pwede kang ma-take doon as refugee. Pero besides refugee, may prerogative ang isang bansa na exclude ang isang non-citizen from pumasok. So kung gusto ng United States na hindi papasukin si Bongbong sa bansa nila, okay lang. Okay lang, walang problema. Kasi feeling ko, marami naman din silang pinagbabawal na papasukin doon. Siguro kasama na sila Kim Jong-un. At saka yung mga ibang tao na rin. Hindi ko alam kung sino mga ayaw nilang papasukin sa United States. Totoo ba na pinagbabawal siyang pumasok sa United States? Pero anyway, so kapag nanalo na si Bongbong Marcos as president,
anong effect nun, yung ban na yon sa pagiging president niya, okay lang din. Kasi bansa yan eh, bansa. Isipin niyo, tao sila. Yung isang tao, meron siyang as part of his sovereign self, meron siyang karapatan na hindi makipag-deal sa ibang bansa or ayaw niya yung isang tao. And ang solution nila kung hindi sila magkasundo parati is merong supranational organizations para nominally doon nila i-raise yung lahat ng mga concern nila, like United Nations, yung mga tipong ganyan. Pero most of the time walang kwenta tong mga to kapag bansa to bansa na ang nag-aaway. So traditionally kapag nag-aaway ang bansa to bansa, ang last resort nila is magsuntukan, mag-war. They get into war against each other. Pero last resort na yon. Pero before that thing, walang ibang magagawa kundi mag-usap-usap na lang yung United States and Philippines. Kung galit pa rin sila kay Marcos, and yung isa hindi niya mapipilit yung isa na gawin ng isang bagay. Kung talagang galit-galit sila, di maggerahan sila. Yun yung ginagawa traditionally. Eugene Al, batiin Nakman Met attorney. O, di ba Eugene?